Honda Motors newest model update. Yan po yung feature natin for today. Ang brand new model na Honda Beat Street version. Aba mga idol, naka-naked handlebar ito at bago na rin ang ating display. And itong brand new model na to, aba, pwede rin siguro sa mga off-road dahil mas tumaas yung kanyang pinaka front fender. Anong kagandahan dito? Easy to use tong ating brand new scooter. Plus, napakaganda rin ng mga color option. Well mga idols, last 2023, nakita nga rin natin dito ang brand new Honda Beat. At ito nga, meron tayong premium version at playful version. Iba't ibang kulay yan. Sa playful, meron tayong red, blue, yellow, and gray. And para naman sa premium variant, eto, nakita nyo naman po na napakaganda ng kanyang style. Color white at color black. Plus limited edition na anniversary color ng Honda Philippines. Aba mga idol, itong brand new Honda Beat na to ay nilabas muna sa bansang Indonesia. So baka mamaya inisip nyo, available na rin sa Pilipinas mga idol. And hopefully, itong brand new street version na to ay makita rin natin at i-launch ng Honda Motors Philippines Incorporated dito sa Pilipinas. Again, nakita naman po ninyo, modern ang kanyang new display. Yan po ay fully digital na, Aba, mas magandang tingnan at mas informative. And isa sa pinaka nakita nating changes para sa new model, ginawa na nilang 12-inch ang mga gulong nito. Tubeless pa rin yan. But sa makina, same pa din. So meron tayo ding mga accessories, ganitong handguard, yung mga garnish, para mas maporma pa itong bagong street bike ng Honda Beat na to. Mga idols, kung tayo po ba ay magkakaroon nito sa atin sa Pilipinas, kayo po ba ay mapapabili nitong brand new updated model na Honda Beat? And nakikita nating presyuhan nito, halos hindi nagkakalayo rin para sa Honda Beat na meron tayo sa Pilipinas. Siguro 70,000 to 80,000 yan. At tignan naman natin ang mga specs nitong Honda Beat Street. Ang kanyang seat height, 742mm. Plus ang total weight ito, 89 kilograms, kaya lightweight mga idol. And sa braking system, naka-disc brake ang front at drum brake naman sa likod with combined braking system. Solid na yan para sa stopping power, Ang frame nito, same pa rin na steel frame, ESAP yung kanilang technology. At para naman sa sukat ng gulong, ito yung nabago, Front tire 190/12 inches at rear tire naman 110/90 by 12 inches. Tubeless yan pareho. At yun nga, naging 12-inch na. Kasi ang dating model natin ay 14-inch yung mga sukat ng gulong. Mga idols, pagdating sa makina, same pa rin ang displacement, 109.5cc, single cylinder, 2 valves, single overhead camshaft. Air cooling ito, electronic fuel injection, CVT, ESP engine, max power, 8.9 HP at maximum torque, 9.2 Newton meters. Ito, perfectong motor na to pang daily service natin, pang commute. At nakita naman po nyo, mas maporma pag naka-naked handlebar siya, Ang ganda ng kanyang style. And another newest feature, LCD display na. Itong brand new Honda Beat Street na to. Kita nyo, very informative. Mayroon siyang speedometer, fuel gauge, yung kanyang trip meter, at ang kanyang RPM. And sa bandang baba na, yung indicator ng engine, yung kanyang signal light, at pati rin yung kanyang high and low beam. Plus, yung pagdating sa ignition niya, ganun pa rin, naka-ordinary key at meron pa ding shutter lock. So, merong katabihan na bukasan ng kanyang seat. So, sa ating upuan, dyan mo mabubuksan. At ang kagandahan dito, meron itong brand new features. So, meron siyang anti-theft alarm. Yun po yung binago nila dito, So, another safety or magandang security sa ating motor yan, yung mga anti-theft alarm na yan. So pag yan ginalaw, yan ay mag-a-alarm na malakas at makakapukaw ng pansin, lalo na kung may gumagalaw ng inyong motor. Kaya security ng ating bagong Honda Beat Street ay perfect mga idol. At ang kagandahan din dito, itong brand new model na to, ang napansin din natin dito, yung kanyang styling, para sa ating upuan, meron din itong 12 liters na baggage or luggage compartment. So marami pa rin tayo madadalang personal belongings natin. Fuel capacity nito 4.2 liters at fuel consumption doon sa bumawi 60.6 km per liter. At yan po yung bagong average
mileage para dito sa Honda Beat Street na to. Kaya kung darating sa Pilipinas, perfect to sa mga nag-MC taxi, yung mga ginagamit pang daily commute kasi matipid na sa gas itong ating brand new model. At para naman po sa mga existing model na meron ngayon sa Pilipinas, ganitong Honda Beat premium variant, ang forma nito talagang, pag nakita nyo ito, talagang napakalinis tignan, formado at premium talaga dahil bumagay yung gold color na kanyang mag wheels. Ang SRP nito ngayon ay 72,400 pesos. Makikita nyo yung mga emblem nito, 3D pa yan, talagang nag-add yan ng sophistication, At syempre, yung kanya namang mga features, semi-digital yung kanyang instrument panel. All LED ang mga lightings nito, from the headlight, yung mga signal light, tail light, and signal indicators. Ang sukat ng gulong sa harapan, 8090 by 14. Sa likod naman, 9090 by 14. Sabi ko nga sa inyo, nagbago ang gulong doon sa bagong Beat Street, naging 12-inch. Ito pareho siyang 14-inch mga idol. At ito nga, meron ding mga side pockets to, helmet hook, yan. Pag namamalingki tayo, pwede natin isabit. At yung mga susian nito, ignition key pa rin with shutter lock. Plus, meron din itong socket charger. So, meron tayong power socket dyan sa ating baba ng susian. Mga idols, semi-digital ang kanyang instrument panel. So, makikita mo yung RPM niya, yung speedometer. Yan po ay analog at meron din siyang digital display. Plus, yung ating fuel capacity, same pa din, 4.2 liters. Pero yung kanyang mileage dito, 58.2 km per liter. So sa bagong model na Beat Street, mas matipid 60.6. Yan po yung difference nila ngayon. Pero kung sa pormahan mga idols, ano po ang inyong magiging comment or suggestion? Ano po ang mas maporma sa tingin ninyo? Ito bang model na existing sa atin sa Pilipinas or yung mas maporma ba yung bagong Beat Street na yon? Ang makina nito 109.5cc, single cylinder, 2 valves. Yan din po ay naka air cooling, single overhead camshaft at CVT transmission. Front suspension, yan din po ay telescopic forks at unit swing sa likuran or single shock, heavy duty yan. Plus, ito po talaga ay maganda rin. Kahit meron tayong backride, kayang-kaya po tayo dito. Disc brake sa front, 1-pot caliper with combi braking system at naka-drum brake naman sa ating likuran. So, pag meron tayong combined braking system, sabay po nagbe-brake yan. So, merong percentage yan. At mga idols, itong ating playful version. Ang daming kulay na pagpipilian. Yan po, may red tayo, yellow, blue, at gray. With SRP, 71,400 pesos. Yan po yung ating babayaran dito. Available na yan sa lahat ng mga Honda Trias Shop or Honda Store na malapit sa inyong mga lugar, mga idols. Pwede kayo bumili ito via in-house financing or cash payment. Siyempre, may additional pa yan na LTO, 3 years para sa ating registration. Ang capacity ng kanyang pinaka-compartment, 12 liters din, same din yan. At equipped din ito ng socket charger or power charger natin. So meron din dyan sa ating playful version mga idol at naka-safety ignition key with shutter lock. Yan po ang ating version. Ang pagkakaiba lang nila sa premium variant, siyempre yung design, yung color paint or yung kanyang version at yung mga 3D emblem mga idols. Siyempre mas maporma. Mas magandang tingnan. Gold color din yung kanyang mags. Para sa playful, yan lang po ay naka-black cast wheel. Sa mga idols natin, yan po, available na sa mga Honda Store kung gusto nyo bumili. At personally, yan nga po rin ay ating nasubukan. Yan po, ang ginamit natin yung color blue na playful. Nagandahan ako sa kanyang suspension dahil pag po mga Honda ay talagang very quality yung performance pagdating sa handling ng ating suspension. At pinaka-the best dyan, napaka-easy to ride, to handle itong bike na to. Kasi nga, lightweight, 89 kilograms. And then, mababa yung seat height, 742 mm. So kahit anong height mo, 5'2", 5'1", 5 flat ka man, kayang-kaya mo pa rin tong Honda Beat na to. Mga idols, isa rin sa nagustuhan natin dito yung kanyang braking or stopping power. Sinubukan natin dito yung mga biglaang brake. Talagang kapit na kapit at hindi tayo masyadong nag-skid dahil na rin sa kanyang combined braking system. Yun po yung nakakatulong din sa atin para mas confident tayong mag-stop. Kaya tayo po ay nag-enjoy sa ating naging test drive dito po sa Honda Philippines Incorporated. Mga idols, kung kayo po ay aking tatanungin, gusto nyo po bang makarating sa Pilipinas itong brand new Honda Beat Street version na to? Aba mga idols, ako sa akin mas gusto ko na makarating to. Siyempre meron tayong another option.
mas mapormang tingnan at mas moderno. And once na meron ng moto news or update dyan, tutok lang kayo sa ating YouTube channel, kaya subscribe kayo mga idols at follow nyo ako sa ating FB page, Boy Salabaria. I-update ko kaya agad kayo dyan. Ride safe mga idol!